Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Attorney Mimi Campos Banay at kasama si Teacher Ellie Campos Banay. Samahan niyo po kami dito sa Health Check Plus. Smog at fog. Iyan po ang ating pag-uusapan ngayong araw, Teacher Ellie. Last week lang binalot ang Metro Manila ng usok. Nilinaw ng PhilVox at Pag-asa na hindi ito fog or volcanic fog na nagmumula sa Bulkang Taal. Sabi ng Pag-asa ito ay smog, pinagsamang kataga na smoke at fog na dulot ng thermal inversion kung saan pansamantalang natatrap ang pollutant sa ilang bahagi ng Metro Manila. Fog naman ang umaapekto sa ating mga kababayan sa mga komunidad sa paligid ng Taal Lake at ilang bayan sa Calabarzon. Ang fog naman ay nagmumula sa toneladang sulfur dioxide na binubugan ng Bulkang Taal mula pa noong September 21. Yan ay ayon sa PhilVox. Kasama natin ang kilalang pulmonologist at dating Pangulo ng Philippine College of Physicians para alamin ano ang epekto ng smog at fog sa ating kalusugan. Magandang araw, Doc Maria Encarnita Blanco Limpin. Welcome back po sa Health Check Plus. Yes, good day to everyone. Sa iyo na rin dalawa, Attorney Mimi and Teacher Ellie. Yan po. Unang tanong po ng marami, Doktora, delikado po ba ang smog at fog sa ating kalusugan? Well, yes, no. Delikado, lalong-lalo na ang fog, no? Kasi ito nga ay sabi nga ni Attorney Mimi, no? Toneladang sulfur dioxide na talaga namang talagang proven na sobrang nakakairita sa daanan ng paghinga, no? So lalong-lalo na doon sa mga tao na mayroong mga existing na problema sa baga, no? So talagang delikado dahil maaaring bigla silang mahirapang huminga o kaya ay biglang magkaroon sila ng maraming paglabas ng plema, no, na talagang magdudulot ng maraming epekto, masamang epekto sa kalusugan, lalong-lalo na sa respiratory system. Doktora, ano po ba yung mga epekto nito liban po sa mahirapang huminga at magkaroon po ng plema? Ano-ano pa po yung mga epekto nito sa ating katawan? Well, kasi unang-una yung fog, no? Kasi yan nga yung sulfur dioxide. So toxic, nakakairita, no, na talagang kapag ay mahirapang huminga, maaaring sa sobrang iritasyon ng daanan ng paghinga para sa isang taong may hika o kaya may chronic obstructive lung disease, no, maaaring biglang sumara ang daanan ng paghinga na maaaring magdulot ng biglang yan, no, halos wala kang dahil pag nagsara, syempre wala kang kahit na may effort ka na huminga, walang papasok na oxygen sa katawan mo, no? So babagsak ang oxygenation ng isang tao. Bukod sa respiratory system, naapektuhan din ang puso. Kasi syempre pag hirap ang baga, magkalapit ang puso at ang baga, ano? So pag nahirapan ang baga ay mahihirapan din ang puso, no? So particularly yung mga pasyente na medyo congested o medyo pumapalya ang puso, no? So pag bumagsak ang oxygenation, syempre hirap ang puso. So mamaya niyan mas lalong itutulak sa pagpalya ang puso, no? Na magiging mahirap din, no, para sa isang taong may sakit sa puso. Yan. Para po sa mga ating nakikinig at nanonood, lalong-lalo na sa mga may sakit sa puso at baga, ano po ang dapat gawin kapag may smog o fog sa ating lugar? Pag may smog o fog, no, tayo dapat unang-una siguraduhin natin na takpan natin ang ating mga ilong at ang muka at yung bibig, no. So the usual din, no, parehas lang ginawa natin nung pandemya, no, magsusuot tayo ng mask. Mas maganda syempre kung yung mask na isusuot natin
tight fitting, no? Para sa ganoon, yung chance na malanghap natin yung hangin, yung bag at saka yung smog na yan ay mas lesser, no? Kung hindi naman kahit surgical mask, no, siguro mas maganda pag doblehin na ho natin para sa ganoon mas magbigay sa atin ng mas magandang proteksyon, no? So yan yung unang-una. Pangalawa, kung tayo ay nandoon sa area, lalong-lalo na diyan malapit sa Taal Volcano, no? Siguro mas maganda kung pwedeng lumikas sila, no? Lumayo sila doon sa area na 'yon. Pero alam naman natin ng mga Pilipino, no, hindi yan lalayo. So, ang pinakamaganda siguro ay pag-iwas sa paglabas ng bahay kung hindi rin naman very important o kung hindi naman kailangan na lumabas. So para sa ganoon, yung exposure natin doon sa smog o yung bag ay mas malilimitahan. Kung lalabas naman tayo, siguro ang pinakamaganda ay siguraduhin lang natin na limited din yung time, no, ng paglalabas. Para sa ganoon, mas limited din yung exposure natin. And then hangga't maaari, tayo po ay wag ding tatakbo o mag-exercise, no, sa loob ng ating mga bahay. Kasi yung lalanghapin natin na hangin during the exercise o yung pagtatakbo, no, ay yung hangin na hindi maganda, no, punong-puno ng mga pollution, no. So maganda na iwasan natin ang pagtakbo at saka paggawa ng mga physical activity sa labas ng bahay. Gawin na lang po natin ang lahat ng ito sa loob ng ating kabahayan na mas safer po kesa lumabas pa po tayo. Doc Maricar, yun po nabanggit niyo po about yung difference po ng ating mga activities inside and outside our homes kapag mayroon pong smog or fog. Ibig sabihin po ba nito, Doc, na kapag nasa loob na po tayo ng bahay ay safe na po tayo sa smog or fog? Or pagka hindi naman po, ano po yung kailangan nating pag-iingat rin kapag tayo ay naglalagi sa bahay or sa opisina? Siyempre, no, pag nasa loob tayo ng bahay, mas medyo safer ho tayo kesa sa labas, no? Kasi ang hangin na malalanghap po natin, mas hindi po punong-puno ng mga sulfur dioxide, no, na galing nga ho doon sa volcanic smog na yan. Or kung dito po sa air pollution, no, sa dito sa Metro Manila, no, then hindi ho natin malalanghap yung mas less po yung malalanghap natin ng mga pollutants, no, katulad ng carbon dioxide, no, at saka mga particulate matter, no. So definitely mas maganda po na nasa loob ng bahay. And then syempre, Attorney Mimi, no, maganda din na pag nasa bahay ho tayo, saran ho natin yung ating mga bintana, no, para mas malimitahan po natin yung pagpasok ng mga smog at ng sa loob ng bahay, no, para mas safer ho. Kasi otherwise, kung bukas na bukas ho yung bahay ho natin, no, then parehas lang po ang epekto niyan, no, kaya nasa labas ho tayo, kaya nasa loob ng bahay, parehas lang din po yan. So depende po yan, no, yung pagiging safe po sa loob ng bahay. Depende kung tayo po ay sinaran po natin yung ating mga bintana at saka yung pinto, no? So doon mas safer ho tayo. Pero kung hindi, then siguro lumikas na lang tayo. Lumayo na tayo doon sa area na kung saan merong smog o fog. Doc, yun po sinabi niyo po kanina, nabanggit niyo po yung mga effect kapag po tayo ay nakalanghap ng fog or smog, katulad po nung pananakit ng panghirap huminga, yun po. At saka eventually yung kumbaga parang stress po yung ating baga, tapos eventually yung puso natin. Itong mga ito po, Doc, mayroon po bang way, kunwari, either first aid or lunas talaga kapag meron po tayo nitong mga ganitong kondisyon or nararamdaman? So, doon sa mga kababayan natin na may mga problema na sa baga, no, maaring hika o COPD, lahat po sila may mga gamot po sila na dapat na tinitake. So, make sure lang na very handy yung mga gamot na yan nasa tabi po ninyo so that pag kayo po ay nahirapan huminga, then meron ho kayong magagamit para matulungan ho kayo sa pagluluwag ng paghinga ho ninyo.
Then of course no, ang medyo problema lang ine-expect din natin na kung medyo aatakihin sila ng hika o ng COPD no, mas medyo grabe. So pag ganun po, then kahit po siguro mag-take po sila ng mga gamot nila para sa hika o sa COPD nila ay hindi masyado siguro magiging effective. Therefore, mas maganda pumunta na ho kayo sa pinakamalapit na doktor po ninyo o ospital para sa ganoon mabigyan ho kayo talaga ng appropriate na lunas, no? Hindi ho po pwedeng talagang sa sarili lang natin no na kayo dahil mas madalas baka po mas grumabi pa ang kondisyon natin kapag hindi ho tayo pumunta sa ating mga doktor o sa mga ospital po. Hmm. Doktora, isang daily concern po para sa mga naninirahan sa Metro Manila ang pollution. Anong klaseng proteksyon ang pwedeng gawin para maiwasang magkasakit dahil sa pollution? May medyo mahirap talaga, no? Ang pinakamaganda lang talaga diyan, tatakpan ho natin talaga ang ating mga ilong, no? So maganda nga nung pandemya kasi palagi tayong nakasuot ng mask, no? At konti lang din ang lumalabas nung pandemic, pero ngayon sobrang dami na talaga ang lumalabas, no? So talagang nakita nyo naman na naging epekto, nagkaroon nga tayo na experience natin ng smog dito sa ating kapaligiran. So, paano tayo makaiwas? Katulad din ng sinabi ko, no? So, wag na lang tayo masyadong maglalabas, no? Yun ang pinaka-importante. Wala na ho tayong ibang paraan na paano makaiwas dito, kundi talaga po yung wag masyadong maglabas at saka pagsusuot ho ng mask. Para sa ating mga nakikinig at nanonood naman, Doktora, bigyan po natin sila ng payo kung paano ba natin palalakasin ang ating katawan, ating mga baga o lungs para maging malakas ang resistensya laban sa pollution at smog. Yes, talagang teacher na teacher si Teacher Ellie. Siyempre, no, paano natin palalakasin ang ating mga baga, pati na, actually, yung buong katawan po natin, ay sa pamamagitan po ng by living a healthy lifestyle, no? Walang sigarilyo, walang vape, no? Dalawa po yan, walang sigarilyo, walang vape, walang alak, at ang pagkain po ng masusustansyang pagkain. At siyempre po yung regular na physical activity, no? Kasi hindi rin ho maganda na palagi lang ho tayong nakaupo o nakahiga, no? Kailangan din ho natin ng physical activity. Pero sa ganitong panahon, I suggest yung physical activity ho natin, gawin lang po muna natin sa loob ng ating kabahayan para sa ganoon ay ligtas ho tayo doon sa epekto ng smog o VAC. Yun po, napakadami po ninyong nabigay na tips para po palakasin yung ating katawan. Doc, nag-agree po kami ni Teacher Ellie at nakikinig nanonood na the only way to prepare ourselves for against pollution would be to be very strong and healthy. And Doc, siguro po, meron po kayong, as we always ask you, at maraming salamat po sa laging at sumasama kayo sa amin dito sa Health Check Plus. Baka po meron po kayong huling mensahe para po sa ating mga nakikinig, para po maliban po sa smog at VOG, ano po ba yung mga dapat pa nating pag-ingatan para po siguraduhin pag-iingatan natin ang ating mga lungs? Yes, sa ating mga kababayan, no, tandaan na lang din po natin na yung mga usok galing ho sa sigarilyo at saka sa vape, no, yan po ay nagko-contribute sa air pollution natin. At yung pollution na yan ay yung nakikita natin sa loob ng ating mga kabahayan, sa loob ng mga buildings, sa loob ng ating mga workplaces, no, sa loob ng ating eskwelahan. So mas maganda po talagang wag na lang ho tayong manigarilyo at wag ho tayong mag-vape. And then para sa ating mga kabataan lalong-lalo na, no, kasama na kayo diyan kasi mga bata pa kayo, no. So sa panahon na ito na uso-uso po yung mga gadgets, no, yung social media, marami po ang talagang kulang na ang tulog, no? So iyan pa po ang isa kong gustong ipaalala sa lahat, no? Importante po na makakuha ho tayo ng sapat na tulog
para sa ganun po ay makarecover ho tayo doon sa mga daily stresses ho natin sa ating buhay. Kapag kulang ho yan ay para ho kinakat short din ho natin ang ating buhay. So I hope wag ho tayong masyadong magpaka-abuso sa ating katawan kasi ang pag-aabuso sa katawan ho natin ay tayo po ay sisingilin din in the future, no? So stay healthy, get enough sleep and rest, no? Umiwas po sa mga alak, sa sigarilyo, sa vape, no? And have plenty of sunshine as much as possible at saka masusustansyang pagkain. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Maria and Carnita Blanco Limping. At mukhang matagal pa po bago humipa po yung volcanic fog sa Taal. At araw-araw naman po ay tayo exposed sa pollution sa Metro Manila. Kaya tiyak na malaking tulong po itong mga payo ninyo sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating mga nakikinig at nanonood, huwag po kayong bibitaw. Ating makakasama si Dr. Aileen Garcia Reyes para pag-usapan ang kahalagahan ng newborn screening.